Sabi niya na naghalikan daw kayo sa entablado o parang sa likod ng kurtina sa entablado. Sabi niya nangyari daw yon. Sabi niya nangyari daw yon isang beses. Isang guro sa paaralan para sa may espesyal na pangangailangan ang iniimbestigahan sa interrogation room dahil sa alegasyon ng mga krimeng sexual laban sa isa niyang estudyante. Pinapangako ko sa iyo, walang nangyari sa paaralan. Sige, bakit niya sasabihin yon? Hindi ko alam. Maligayang pagdating sa law and crime. Ako si Anjanette Levy. Si Ryan Cunningham ay dating guro sa paaralan para sa mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan, pero nagbago na iyon. Noong Pebrero 2026, nakatanggap ang pulisya sa Montgomery, Ohio, isang suburb ng Cincinnati, ng ulat na si Cunningham ay nagkaroon ng hindi angkop na relasyon sa isang estudyante ilang taon na ang nakalipas. Noong Pebrero 24, kusang loob na pumunta si Cunningham sa himpilan ng pulisya upang sagutin ang ilang mga tanong. Salamat sa pagpunta mo, pinahahalagahan ko yon. Walang anuman. Sigurado akong may lahat ako ng kailangan at ayos lang ang lahat. Oo, tapusin na natin ito agad. Pero oo, kaya una sa lahat, tulad ng sinabi ko sa iyo sa telepono, hindi ka pumunta dito para maaresto. Okay? Okay, hindi ka, walang warrant. Pwede kang lumabas ulit sa pintong yan kahit kailan mo gusto. At pwede ka ring lumabas na yun mismo. Hindi kita pipigilan, okay? Oo, kaya walang kaso laban sa'yo. Ito ang tinatawag na isang simpleng pag-uusap, kung saan pag-uusapan lang natin ang ilang bagay. At pagkatapos, pwede ka nang umalis. Kahit umamin kang nagbenta ng 1 kilo ng cocaine habang kapunta ka rito, hindi ka maaaresto ngayon. Wala kang pwedeng sabihin na magdudulot ng aresto, maliban kung umamin kang kumatay. Huwag kang aamin ng pagpatay habang nakaposas. Bukod doon, kaya sa madaling salita, may lumapit sa amin na nagsabing may nangyayaring isang bagay na may kinalaman sa'yo. Okay? Ikaw at ilang mga estudyante. At ngayon, mukhang makakatanggap ako ng tawag mamaya mula sa isang estudyante na hindi ko kilala kung sino siya. Hindi ko alam kung anong dala niya, pero may isang estudyante na lalapit at magdadala sa akin ng iba't ibang bagay. Di ko kilala ang taong ito, sinabi lang sa akin na darating siya. Dapat siguro naghintay muna ako bago mag-interview, pero gusto ko lang matapos agad. Oo, tama. Sandali lang, mukhang Skyward Academy. Gaano nakatagal yun nandyan? Hindi ko alam, lumipat ako dito 8 taon na. Ang nakalipas at nandun na yan sa simbahan noon pa. Alam kong nandun na yon bago pa ako dumating. Akala namin noon bata lang nandoon. Pero para pala sa middle school at high school, mula grade 4 hanggang senior high. Sige, dati may launchpad kami hanggang 22 years old. Pero kinanggal na namin yon. Sige, para sa mga batang may learning disabilities. Oo, autism at iba pa. Gets ko. 8 taon ka na doon? Sa tingin ko, ikaw 8 taon ko na ito. Oo, talaga. Noong panahong iyon, guro si Cunningham sa Skyward Academy, isang paaralan para sa mga batang may espesyal na pangangailangang pang-edukasyon. Nagtuturo siya ng agham. Noong ako'y nag-aaral, wala pang cellphone at social media. Ibang pagtuturo noon kumpara ngayon. Ibinibigay mo ba sa mga estudyante ang social media mo at numero ng cellphone mo? Hindi ko ginagawa. Kaya ang tanging estudyanteng binigyan ko ng aking numero ay si Jay. Pero umalis siya. Nagtapos sa ibang paaralan at yun lang. Oo, minsan nagkamali ako nung unang taon ko. Binigyan ko ng numero ko, tinawag nila siyang Panggulong Jan daw. Pero yon ay nung unang taon ko. Hindi ko alam na wala silang regulasyon. At palagi niya akong tina-FaceTime araw-araw. Kaya binlock ko siya. Sige, pero hindi. Walang impormasyon na ipinamahagi. Ginawa kong pribado o binura ko ang social media ko simula nang magturo ako dito. Kasi palagi silang nagtatanong kung pwede makuha ang number o iba pang info ko. Sa totoo lang, inakala ko na ngayon, nagbabahagi na ng gano'n ang mga guro. Hindi, kaya nga inasahan ko. Kaya hindi yun parang trick question o kung ano paman. Oo, hindi ko alam, inakala ko lang. Sige, ayos lang. Masasabi ko na yung estudyanteng pumasok kahapon. Mukhang sinabi niya lahat na napag-usapan ninyo, kayong dalawa. May mga screenshot at lahat-lahat. Sige, at kasama dun ang ilan na may numero mo sa telepono. Sige, binigay niya, ibig kong sabihin, binigay niya sa akin yung numero mo at sinabi niya, hindi ko alam kung ito pa rin ang gamit mong numero o hindi. Pero 700 at apat na po ang area code o kung anuman. At ako, syempre, bilang isang detective, pwede naming tingnan ng ilang bagay. Kaya hinanap kita sa isang sistema at nakita ko, pareho pa rin ang numero ng teleponyo mo.
Pero nakuha niyang numero mo. Sige, may screenshot siya ng usapan niyo. May mga screenshot siya ng Instagram, screenshot ng Snapchat, at mga ganong bagay. Sige, kaya masasabi kong may hindi bababa sa isa pang estudyante na may hawak ng mga bagay mula sa'yo. Sige. Maliban sa kanya, may iba pa bang babaeng estudyanteng nagkaroon na ng mga bagay mula sa'yo? Wala sa pagkakaalam ko. Sa pagkakabasa ko dito at masasabi ko sa'yo bilang kapwa lalaki. Mukhang nilalandi ka niya. Base sa nabasa ko, oo sige, masasabi ko at hindi ko pa natatapos lahat kasi ang dami niyang sinabi sa akin. Umabot sa punto na nung una, kinukuhanan ko pa ng litrato ang phone niya gamit ang phone ko para mag-screenshot. Tapos sabi ko, ilan ba lahat to? I-email mo na lang sa akin. Sige, tapos bigla na lang siya nagpadala ng marami. Ibig kong sabihin, nag-send na lang siya ng drive sa akin, parang ganun. Base sa nabasa ko, para sa akin, may gusto talaga siya sa'yo. Sige, sinasabi mo naman bilang depensa mo na kailangan natin maghintay hanggang graduation. yanaodu.com/lawandcrime. Ngayon, mukhang kinukuha ng detective ang loob ni Ryan Cunningham. Nagpapatuloy ang usapan. Oo, nag-usap nga kami. Na yun mong nabanggit, nag-usap talaga kami. Pero nag-chat ba kayo sa Instagram at Snapchat? Matagal na akong walang Instagram. Siguro sa Instagram, baka nakita lang niya na tinitingnan mo yung mga kwento niya o kung ano man, hindi man kwento. Pero tinitingnan mo yung mga post niya. At tandaan mo, ito ay 3 o 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung bakit o ano ang nagtulak sa akin para pumasok sa impila ng pulisya noong Pebrero 23, 2026. Wala akong sagot diyan. Kasi sila rin ang sumunod sa akin papunta sa bahay ng tagapag-alaga ko. Sabi ko, hindi. Kwentuhan mo ako tungkol doon. 1 taon na mula nang dumating sila noong Martes, isang lalaki ang nobyo niya. Hindi ko alam. Sige. Isang tao. Akala ko, alam ko na. Pero sinundan nila ako papunta sa bahay ng tagapag-alaga at pagkatapos ay pumunta kami sa dating himpilan ng pulis at nag-file ng ulat doon. At pagkatapos wala silang sinabi, alam mo na. Pinag-file ka rin ba nila ng report doon? Oo, iniisip ko kung meron pa ako noon. Kasi alam ko na sinubukan ko, nandito pa yung numero ng lalaki na pinuntahan ko dito kinabukasan. Doon ka ba pumunta sa amin? Oo, kaya itong insidente ay nangyari nung Abril, siyam ng anong taon. Noong nakaraang taon. Oo, yun ang buong file. Hindi mo masamain. Titingnan ko ito. Pwede mo sabihin sa akin. Oo. Hindi ko alam kung. Oo. Sinubukan kong ipadala ito sa opisyal dito, pero hindi yun may pasa sa opisyal dito. May ideya ka ba kung bakit kanila sinusundan? Wala. Paano mo nalaman na sinusundan kanila? Lumabas yung lalaki. Nung susunduin ko ang anak ko, bumaba yung lalaki sa kotse at hinarap ako. Sabi niya gusto niyang ayusin to na parang lalaki. Hindi, pero Nagsampa ako ng reklamo at sabi ng pulis tapos na raw yun o kung ano man. Oo, tatawagan ko sila. May numero ba ng ulat dito? Sa tingin ko, meron. Ang mga paratang sa kasong ito ay nagsimula pa noong 2021 at lumabas yon sa usapan niya at ng investigador. Narinig mo na ba ang tungkol sa grooming o anumang katulad nito? Narinig ko na ang salitang yon. Sige. Ang grooming ay kapag ang isang matanda o guro ay kinukuha ang tiwala ng menor de edad para itulak sila sa posibleng sexual na aktibidad kasama sila. Ang maganda para sa'yo, naging batas ang grooming noong nakaraang taon. Ang grooming ay hindi batas noong, 2021 at 2023. Walang grooming noon. Sige, kaya di ako naniniwala na usapan dito ang grooming. Maraming text na ito na di ko alam kung krimen ba talaga. Di ko talaga alam. Pero sa tingin ko, at malamang aminin mo rin, may mga text message kang lumampas sa hangganan, dapat dumiretso ka na lang sa guro. Sa ngayon, ako. Kaya sa ilang text message na ito, nagprint din ako ng ilan. Tulad ng sabi ko, itinago niya lahat. At sa mga text na ito, marami kang sinasabi sa kanya na huwag niyang itago ang mga ito. Oo. Pinagsasasabihan mo siya dahil tiyak mo makakasira ito sa propesyon niya. Anong meron sa fake account at fake Snapchat?
At sinabi niya sa akin, Sabi niya kung gusto niyang makipag-usap, iyon ang pinakamagandang paraan. gumawa ka ba ng pekeng account? Ooh, Pero tulad ng meron dito na ibig kong sabihin, sinabi pa niya na napanaginipan niya ako at mga ganong bagay na ulit siyang nagsabi nun, siyang gumawa nun. Sabi mo, pagkatapos ng graduation, pwede na tayong mag-text at mag-usap ng walang iniintindi. Gusto ko yan. Ganyan ba? Napag-uusapan niyo rin bang halikan sa entablado? Naalala mo ba yung insidenteng yon? hindi namin ginawa yon. Hindi kami pinapayagan mag-isa ang mga estudyante. So, alam mo, may pagkakataon na nabanggit mo sa kanya, ano nga ba tawag doon? May tinawag siya ron. Fun Friday? Yun bang tawag doon? Masaya grupo namin tuwing Biyernes. Biyernes. Sabi niya, pumunta ka sa likod ng kurtina at magkunwaring naghahanap ng board game. Naalala ko yon. Oh, sige, ano nangyari doon? Wala, as in, wala talaga nangyari. Sabi niya nagalikan kayo at may nakita rin ako rito na nagpapaniwala sa akin na nangyari nga yun. Hindi. Sige, so hindi mo iniisip na hinalikan niya siya noon? Hindi. Sige. Sa tingin mo, nahalikan mo na siya? Pagkatapos ng graduation, oo. Sige. Oo, kahit pagkatapos ng graduation, sinubukan natin pero hindi rin nag-work dahil sa mga pangyayari sa buhay. Hindi na nakakabigla ito. Siguro, nakipagtalik siya sa boyfriend niya. Naalala mo ba yung mga araw na yun? Baka may kaibigan siyang lumapit at nagsabi sa'yo, ewan ko kung bakit. Alam ko namang may boyfriend siya. Hindi ko alam kung ano lahat ng ginawa nila. Sige. Sa mga mensahe mo, tinulong mo pa siya. Naisip mo ba ako nung ginawa niyo yon? Iyan ang kanong na tinanong mo. Naalala mo ba yon? Yung tanong ko sa kanya kung naisip niya ako. Oo. Sinabi mo nga, naisip mo ako, di ba? Hindi ko iniisip na krimen yon. Nabasa ko, alam ko, pero di ko na maalala. Sige. Umamin si Ryan Cunningham na unang hinalikan ang estudyanteng ito pagkatapos ng graduation at nagkaroon din ng hindi angkop na mga pag-uusap sa kanya. Sinabi ng detective na hindi ito isang krimen. Nagpatuloy ang pag-uusap. Sabi niya, nagalikan daw kayo sa entablado o sa likod ng kurtina. Sabi niya nangyari yon. Sabi niya nangyari yon isang beses. Hindi. Sige. At sinabi rin niya na may mga litrato siyang ipinadala sa'yo na may kahubaran. Totoo ba yon? Oo. Sinabi niya na nagpadala ka rin ng mga litrato bilang sagot. Oo. Noong panahong yon, siya ay 18 taong gulang. Senior siya pero 18 taong gulang. Sa tingin ko, may butas sa batas dahil hindi ko nakikita itong krimen kung guro ang magpadala ng mensahe sa 18 anyos na estudyante dahil adulto na siya. At ang relasyon ng estudyante at guro ay kailangang may kinalaman sa sexual na kontak at asal. Hanggang ngayon, wala pa akong nakitang nagsasabing sakop ang pagpapadala ng mga hindi angkop na larawan. Kaya parang ito yung gray area ng batas na hindi man lang naisip ng batas na saklawin. Kaya masuwerte ka rin doon. Ngayon, ang pagpapadala niya ng larawan sa'yo ay malinaw na child pornography. Dahil siya ay 16 o 17 taong gulang noon. Pero ilang taon na ang lumipas. Wala pa akong mga larawang yon. Ngayon, gumagawa ako ng search warrant para sa kanyang Snapchat. Yung Snapchat niya mula 2021 hanggang 2023. Handa na akong ituloy. Sa pagkakaintindi ko, dun mo rin pinadalang mga larawan sa kanya. Totoo ba? Siguro kung babalikan, oo. Matagal na rin yun. Makikita ko ba mga larawan ng ari mo kapag nakuha ko ang mga resulta? Yun ba ang lalabas dito? Malamang. Sige. Ngayon, dahil doon at sa pinadala mo, naiisip kong baka hinalikan mo siya minsan sa likod ng entablado. Pinapangako ko, walang nangyari sa eskwelahan. Sige, bakit niya sasabihin yon? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit niya nilabas lahat to matapos ang 5 taon. Tama ka. Hindi ko rin alam. Sige. Kaya, nagkaroon ka na ba ng ganitong relasyon sa iba mo pang estudyante? Hindi. Sige, may ideya ka ba kung sinong lalapit sa akin ngayon? Wala, talagang wala akong ideya. Sige. Kasi gaya ng sinabi ko, sinabi niya, sige. At para lang alam mo, may isa pang babae na lalapit na may dalang maraming bagong impormasyon. Bla bla bla. Talagang wala akong ideya. Sige, so wala nang iba? Wala. Sige, tungkol saan ba yon? Hindi ko alam. Nakaapekto ba yun sa'yo? Paulit-ulit niya akong ginugulo. Alam kong nasa hustong gulang na ako, pero parang sumuko na lang ako.
Mahirap talaga ang panahon noon, alam mo yon, parang kailan ba yon? 2020. 2021 hanggang 2022. Oo, sobrang hirap talaga ng panahon yon sa buhay ko. Pero hindi pa rin yon dahilan sa ginawa ko. Pero kasal ka na ba? Oo, kasal ka na ba noon? Hindi pa. Sige, hindi pa ipinagpaliban namin ang kasal. May sarili kaming pinagdadaanan noon tulad ng mental health ng asawa ko at ako. Ipinagpaliban ng kasal, tapos nagulo na lahat. At magkasama pa rin kami hanggang ngayon at kung ano-ano pa. Pero alam ba niya lahat ng tungkol dito? Hindi, ang alam lang niya, parang may sumusulod sa akin. Alam niyang may estudyanteng paulit-ulit sumubok, pero hanggang doon lang. Sige, so hindi niya alam kung paano ka nakisali. Hindi, sige. Alam ba yon ng paaralan? Hindi, naging bukas ako sa kanya. Sinabi ko na matagal na itong problema kasi paulit-ulit niya akong kinukulit. Na yon, pero kapag nabasa ng paaralan ng mga tulad ng hindi na ako makapaghintay hanggang ikaw. Oo, di nila malalaman, pero bala ko namang sabihin. Sige, sasabihin mo ba tungkol sa mga larawan? O, mag-uusap kami pagkatapos. Sige. Tinanggal na namin ang audio sa pangalan ng asawa ni Ryan Cunningham dahil hindi na kailangang ilantad siya rito. Alam mo, tiyak na mahirap ang pag-uusap na balak niyang gawin sa asawa niya mamaya. Ayon kay Cunningham, hindi pa sila kasal noon, pero parang magkasama na sila. Lalaki tayo, minsan hindi nag-iisip. Tanga talaga tayo noon. Noon, 48 na ako at mas matalino na. Sabi nga nila, hindi pa buo ang utak ng lalaki hanggang halos 30 na siya. Hindi ka pa 30 noon. Pero may isang bagay. Sino si Rocky? Aso ko siya. Tama ang hinala ko. Hindi ko alam kung bata o aso. Pero inisip ko na aso nga. Oo, pero alam mo, sinabi niya na gusto niyang makipaghiwalay sa isang punto. At tinanong mo kung bakit na yun, o parang ganun. Nag-break ba kayo ng asawa mo noon? O hindi lang magandang timing? Hindi maganda ang timing noon, gets ko. Hindi ko rin alam na nagde-date na pala kami. Oo, ibig kong sabihin, pwede bang wag nating sabihin na hindi siya nakipag-usap hanggang sa graduation niya? At mga ganung bagay. Pero mula ngayon, ang gagawin ko ay, kailangan ko lang isulat ang lahat ng ito. At gaya ng sinabi ko, hindi ko alam kung may krimen dito. Talagang hindi ko alam. Kasi gaya ng sinabi ko, hindi naging batas ang grooming hanggang 2025. Yan ay grooming at karahasan. Kung ginagawa mo yan ngayon, siguradong aarestuhin ka. Tandaan mo yan at huwag ka nang magpaloko ulit. Pero hindi ko alam. Sa tingin ko, gaya ng sabi ko, hindi ko iniisip na krimen ang magpadala ng litrato mo sa isang 18 anyos, kahit pag guro at estudyante. Hindi ko sure kung krimen yon. Totoo bang guro ka niya? Hindi. Hindi ako ang guru niya. Sige, kahit kailan, hindi? Hindi talaga. Siya sa gray team, ako sa red team. Hindi pa ba talaga kayo nagkita kahit kailan sa buhay ninyo? Parang isang paaralan na may 35 hanggang 50 na mga bata. Ibig sabihin, kilala mo lahat ng bata. Nakuha ko. Sige. Pero hindi ko alam kung krimen ba yon. Ngayon, pakiramdam ko hindi matutuwa si Melissa. Sa tingin mo ba, mapapanatili mo pa ang trabaho mo sa kabila nito? Malamang hindi. Sige. Malamang hindi. Ibig kong sabihin, Alam mo, wala talaga akong alam tungkol sa bahaging yon. siguradong nawalan ng trabaho si Ryan Cunningham nung kinausap siya ng detektive. Nagpahayag ang paaralan na inuuna ng Skyward Academy ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Ginagawa namin ang lahat para maprotektahan ang mga estudyante. Patuloy ang Skyward Academy sa pakikipagtulungan sa investigasyon. Sa panayam, muling tinukoy ng detective ang insidenteng sangkot ang estudyante sa entabladong iyon. Kapag may ganitong alegasyon, dinadala namin ito sa piskal na siyang magpapasya kung may krimen o wala. Dapat akong magsasabi sa'yo. Hindi darating ang oras na makikita mong may pulis sa likod mo sa salamin at may isip mong may problema ka. Hindi mangyayari yun. Natawagan kita sa parehong numero mo, di ba? Hindi mo babaguhin ang numero mo. Ibig kong sabihin, maliban na lang kung sa tingin mo dapat ko itong palitan. Ibig kong sabihin, istorbo ba siya sa'yo? Hindi. Sige. Na-block ako sa lahat. Palagi, hindi ko babaguhin yon. Kaya inaayos ko ng konti pagmamaneo ko. Hindi ako ganon. Kung babaguhin ko, tatawag ako dito. Hindi ko rin maipaliwanag bakit nangyayari ito ngayon. Hindi ko alam. Karaniwan, kapag may ganitong nangyayari, alam mo na, magulang, tatay o lolo ko,
At nangyari yon nung 7 taon pa lang ako. Sa loob ng 26 na taon, hindi ko pa naranasan yan. 5 taon nang nakalipas. Ang guro ko ang gumawa yon. Hindi ko pa talaga naranasan yan. Oo, di ko rin alam ang dahilan pero nandito na tayo ngayon. Ooh. Kaya gaya ng sabi ko, hindi ko alam ang mangyayari sa akin mamaya. Kung may dapat tandaan, sasabihin ko sa'yo, kailangan ko muna itong itype at ihaharap ko. Kung may pulis na kotse sa likod mo, huwag mong isipin na ako ang pinagbabayad sa nangyari. Kung kasuhan nila ako, parang nasa opisina na agad ng piskal. Pag may nakita sila dito at nagdesisyon, tatawagan kita para alam mo at sinabi nilang gusto nilang ituloy. Yan lang, walang palya. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko maiisip kasi hindi ko alam kung anong kasong kriminal ang babagay dahil wala pa akong nakikita. Kung naniniwala sila na naggalikan kayo sa entablado, hindi ko alam kung sapat na ba yon. Kung naniniwala sila, sabi niya, nilagay mo kamay mo sa hita niya. Tama, nangyari daw yon sa mesa. Ibig kong sabihin, hindi ko alam. Iniisip ko, paano naging legal ang halik pero ang kamay sa hita, bawal yata. Ooh. Para sa akin, ang kamay sa hita, hindi ko nakikitang may hahantungan yon. Pero hindi naman nangyari, kaya nga ako nalilito. Parang akala ko mangyayari, pero hindi naman nangyari ang halik. Yawan ko. Hahanapin ko lang yung tungkol sa entablado. Alam ko ang pinag-uusapan niya yon. Pinag-uusapan ba ang paghalik? Oo. May nabanggit tungkol sa entablado. At siya, nabanggit niya ang entablado bago ko nakita ang mensahe. Bakit hindi natuloy ang relasyon nung graduation? Sinabi ko lang na mas maayos na talaga yan ko. Parang Alam mo yon, parang ganun. Ibig kong sabihin, pwede mong sabihin dito, nasa masamang kalagayan ako noon. Let's get the word and print it out. Ibig sabihin, pwede siya kung saan ikaw ay Pinag-usapan niyo ang pakikipagtalik, pero hindi naman talaga nangyari. Sinabi rin niya yon. Kung mag-iimbento siya ng kasinungalingan para sirain ka, malamang sinabi na lang niya na nagtalik kayo. Ooh. Ibig kong sabihin, yun sana ang sinabi niya. Sabi niya, hindi naman daw nangyari, na talaga namang ikinagulat ko, lalo na sa lahat ng iba pang sinabi niya sa akin. Akala ko talaga yun ang mangyayari, pero hindi nangyari. wala akong nakikita na parang sinabi mo sa akin nun. So, hindi ko rin makita kung saan. Pinag-uusapan niya yung aso mo at iba pa. Sabi ko nga, hindi naman lahat na wala. Ako lang. Gusto ko mabuo ang larawan. May mga tanong ka ba para kayo? May mga tanong ka ba para sa akin? Parang sabi mo, hindi mo alam, parang kung ako'y mahuli o kung ano pa man. Kasi ang asawa ko ay nagtatrabaho mula alas 7 hanggang alas 6. Tapos syempre, Hindi siya nakaka-uwi hanggang alas 7. Tapos nagtatrabaho rin siya ng late. May anak pa ako. kaya kung mahuli ako o may mangyaring ganito, At saka yung tagal nito. pinag-uusapan natin dito ay mga buwan, bahala na sa kasamaang palad ay ibig sabihin ay iisipin mo yan ng ilang buwan. Pero hindi ito mangyayari ngayon bukas o sa susunod na linggo. Eng. Mabagal gumalaw ang sistema ng hustisya. Pero ang mangyayari dyan ay itatype ko muna, ipipresenta, at kailangan ko pa rin maghintay na dumating ang ilang mga bagay mula sa Snapchat. Karaniwan, umaabot ng 2 o 3 linggo bago dumating ang mga record mula sa Snapchat. Lumipas ang ilang linggo at nagpasya na ang mga piskal tungkol kay Ryan Cunningham. Sinampahan siya ng grand jury ng 3 kaso, sexual battery, pamamahagi ng malaswang material na kinasasangkutan ng menor de edad, at pagpapakalat ng nakasasamang material sa mga menor de edad. Inaresto siya ng pulis at ikinulong. Kinakapkapan siya ng opisyal ng kulungan sa may pader. Nag-plead not guilty si Ryan Cunningham sa lahat ng kaso at nagpiyansa ng $10,000. Naka-electronic monitoring siya at pinapayagang umalis ng bahay sa oras ng trabaho. Ngayon, pakinggan mo ito. Ito marahil ang dahilan ng kaso laban sa kanya. Sabi ko nga, kailangan kong malaman kung krimen ang pagpapadala sa 18 anyos na estudyante. Hindi ko pa nakikitang krimen ito. Kailangan kong alamin kung krimen ang paghawak sa hita.
Pagbalik sa entablado, ito ang nakita ko. Isa lang ito, marami pang iba. Ikaw ang nagsasalita. Sa tingin ko, pareho tayong hindi tumitigil sa pag-iisip sa isa't isa. Tama ba? At hindi rin tumitigil sa pag-iisip tungkol sa entablado. O baka ako lang yon. Pero gaya ng sinabi ko nun pa, sa tingin ko pagkatapos ng graduation, magkakaroon tayo ng pagkakataon na maranasan yon nang hindi natatakot na may biglang dumating. Yung paghalik yon. Ibig kong sabihin parang lumalabas na nagalikan kayo sa entablado. Sinasabi ko lang. Hindi, oo. Ibig kong sabihin, plano sana namin, pero hindi naman talaga nangyari. Sige. Sabi niya ginawa mo raw. Sasabihin ko sa'yo. Tama. Sinabi rin niya, gaya ng nabanggit ko, na hinawakan mo raw ang hita niya. Babalik si Ryan Cunningham sa korte sa katapusan ng Hunyo. Ipagbibigay alam namin ang susunod na mga kaganapan. Iyan ang katapusan ng episode na ito ng Law and Crime. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Kita ulit tayo dito sa susunod.